welcome to my reveal. Itong ano namin, biodiesel namin. Ayan, ito yung mga gagamitin natin. Ito, thermometer, grams na ano, na timbangan kasi kailangan natin yung tamang sukat. Tapos methanol. Methanol kasi ito yung ano, ito yung available sa atin. Pwede rin methyl alcohol. Ito kasi yung available sa atin. Kaya methanol o ethyl alcohol po pwede. Ito naman, catalyst, sodium hydroxide. Sodium hydroxide, pwede rin potassium hydroxide ang gagamitin natin. Ayun. Yan. 15 liters ng ano namin. Kasi 10 liters talaga. Sayang yung salang namin. 15 liters yung ginamit namin na used cooking oil. Bali ano siya. Ang 10 liters kasi ang katumbas ng methanol niya. Dapat 2 litrong methanol. So 15 liters siya, 3 liters na lang. 3 liters na methanol. Yung kalan namin yan, ginamit namin. Pang-init nung ano, ng used cooking oil. Yan. Pwede rin yung kalanti namin pala. Pwede gumamit ng used engine oil. Hindi lang siya used cooking, used engine oil din po pwede. Pero hangga't maaari, gumagamit kami ng used cooking oil. Pagka wala na lang yun, engine oil na ginagamit namin. Yan. Sa process, ito. Kailangan natin ng ano, ng temperature, may tamang temperature yan. Dapat ano ka lang, bago mo yan, dapat nasa bago mo ihalo yung catalyst tsaka yung methanol, nasa 55. Toto, kanina pa ito nakasalang yung ano namin, yan, kanina pa siya nakasalang. Makita nyo, reading niya 56, 57. Sobra na siya. Kaya ibababa ko na siya. Papatay na namin yung kalan namin. Patay na namin kasi sobra na siya. Dapat ang tamang range nung ano, ng temperature dapat nasa 50 to 55 ba lang. Pangalawang process, ito, kailangan natin ng 3 litro methanol. Dito na lang tayo maghalo. Tapos, ito, 75 grams. Tari naman ito. Ito na lang. Tira natin para 0. Tapos, ayan, mamaya papaliwanag ko kung bakit kailangan natin ng catalyst. Yan, 75 grams. Yan, 75. Ayan.
Ang ano nito, lalagay mo lang sa dito. Lagay mo lang. Tapos, haluin mo lang. Haluin natin ang kahoy. Kaya puro manual kami dito. Ngayon, bakit kailangan natin ng may natira pa. Bakit kailangan natin ng methanol tsaka sodium hydroxide? Kasi ang oil kasi triglyceride. Yan. Binubol siya ng tatlong carbon layer. Pag ginamitan na ng methanol, ginamitan natin ng methanol at saka ng sodium hydroxide, mahiwalay natin yung glycerin. Yung glycerin, tapo na yun. Kaya, kailangan natin ng ganun. Tapos may tamang sukat. Sabi ko nga, hindi kami nakagawa nito. May ginagawa na ito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, yun, may gumagawa nito. Manual lang din. Tapos sa atin, sa Pilipinas, makina yata ginagamit nila. Basta kami dito, puro manual lang. Siyempre, hanggat maaari, manual. Kasi malang makina. Ito na po. Halos perfect na. Dapat po nagre-range ng 50 to 55 yung temperature bago natin isalin yung methanol tsaka sodium hydroxide natin. Yan. So, nakuha na namin yung halos perfect na temperature. Salin na natin. Dapat sasalin. Yun, tapos mix lang. Mix lang natin. Kahoy, kasi dahil ano kami dito puro improvise lang kami, kahoy. Yan, mix to up to 30 minutes na hinahalo. Ito na yung pagkatapos ng 30 minutes na paghahalo, hiniwalay na namin siya kasi masyadong puno, hindi na namin masalin. Yan, sasalin na namin dito sa bukas ipapaliwanag namin kung bakit ganyan yung setup namin. Puro improvise lang. Yan. Tapos ito, okay. Ito yung kumpare kong malakas, in-import ko pa. Galing pong Africa. Yan, in-import ko yan. Ayun, wala pong natatapon. Yan, wala po siya natatapon. Yan. Sobrang dami pala. Ay, hindi. Kala ko tumagas. Hindi kaya siyang buhatin. Pa. Salin lang natin dyan. Ayan. Sobrang dami. Malamang magbabawas tayo nyan. Yan. Doon sa kabila kasi gagawa pa naman kami. Hatiin na lang namin. Yan. Itong patungan yan. Hindi namin ginawa yan. Bale, lalagyan ng compressor yan. At saka tsaka yung power spray namin. Dito yung compressor, sa ibabaw yung power spray. Ginawa ng asawa ko yan. Siya nag-design yan. Improve lang namin ng konti para malagyan. Ayan. Bukas, yan. Mag-settle down yan, boss. Papakita namin. Hapon na kasi ngayon, pero dapat ibibilay dyan. Bukas na lang ulit.